Kabilang sa mga pasaherong iyon si Manny Pacquiao. Hindi siya dumating na may kasamang grupo. Walang sumusunod na kamera. Walang nagmadaling humingi ng autograph. Tahimik lang siyang pumasok, may dalang maliit na bag, nakasimpleng shirt, simpleng jeans, at sneakers. Sa leg niya ay nakasabit ang isang simpleng gintong kwintas. Hindi naman sobrang mamahalin pero halata na mas mahalaga ito sa kanya kaysa basta alahas lang. Sa karamihan ng mga tao sa kabin na yon, parang ordinaryong pasahero lang siya. Baka negosyante o baka simpleng tao na nagtipid para makaranas ng first class. Kakaunti, kung meron man, ang nakakilala sa boxing legend na nakaupo sa gitna nila. At iyon mismo ang gusto ni Manny. Isang sandali ng kapayapaan palayo sa spotlight. Pero hindi naman palaging tumatagal ang kapayapaan. Habang naghahanda ang crew para sa take-off, isang flight attendant ang tumigil sa row ni Manny. Agad na nakalock ang mata niya sa kwintas. Ang kanyang magalang na ngiti ay pumayat, tumigas ang kanyang postura, at may tala sa boses na wala kanina sa ibang pasahero. Sir, sabi niya ng maikli. Sa first class, sinusubukan naming panatilihin ang isang partikular na standard. Baka gusto niyong itago muna iyang kwintas na yan. Hindi talaga bagay sa itsura dito. Malakas ang boses niya para marinig ng mga malapit. Isang negosyante sa kabilang aisle ang nagtaas ng kilay. Isang babae sa susunod na row ay tumingin at mumiti ng may pang-uyam. Tahimik na kumalat ang bulungan, yung uri ng tahimik na paghatol na parang mabigat na bigat sa hangin. Hindi nagalit si Manny. Hindi siya nagprotesta. Sa halip, umiti siya ng mahina, ibinaba ang tingin, at marahang hinawakan ang kwintas, na parang pinapaalala sa sarili kung bakit niya ito sinuot. Ang katahimikan niya ay nagsalita ng malakas, pero sa iba, parang lalong nagpapatunay lang na hindi siya bagay doon. Naitakda na ang entablado. Isang mapagpakumbabang lalaki ang tahimik na nakaupo, pinahiya sa harap ng marami, habang nanonood ang iba. Wala sa kanila ang nakakaalam kung sino siya o kung ano ang mangyayari. Nakaranas ka na ba na mapahiya dahil lang sa itsura mo o sa suot mo? I-share mo ang karanasan mo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe. Bagong lipad pa lang ng eroplano pero mas mabigat na ang tensyon sa first class cabin kaysa sa mismong eroplano. Karamihan ng pasahero ay nakahilig na sa kanilang tablet at champagne pero may tahimik na bagyo na lumalago ilang row lang ang layo. Ang flight attendant na yun din na nagkomento sa kwintas ni Manny ay paulit-ulit na bumabalik sa row niya. Sa bawat pagdaan niya, tumitingin siya sa gintong chain na may halatang hindi pag-apruba na parang nakakasakit ito sa malinis na imahe ng first class. Bulungan niya sa isa pang crew habang naglalagay ng inumin, nakangiti ng bahagya, itinuro ang upuan ni Manny. Tumaas ang kilay ng isa at magkasama silang natawa ng mahina, akala nila hindi halata. Pero sa katahimikan ng kabin, narinig ng mga malapit ang sapat para maintindihan. Pinagtatawanan si Manny. Isang lalaki na nakaupo ng pahilis ang lumapit sa asawa at bumulong, dapat mas mahigpit ang rules sa first class. Kahit sino na makabili ng tiket ngayon. Tumango ang asawa, tumingin kay Manny nang hindi man lang itinago ang pang-aasar. Isa pang pasahero, isang batang executive na may makintab na sapatos at silver watch, ngumiti ng may pang-uuyam habang inaayos ang kanyang necktie. Itinaas niya ang baso ng wine at bumulong sa sarili, parang galing sa palengke ang kwintas na yan. Hindi diretso kay Manny sinabi, pero hindi na kailangan. Malinaw ang paghatol, kumakalat tulad ng apoy. Pero tahimik pa rin si Manny. Nakaka-relax ang postura niya, matatag ang tingin sa labas ng bintana. Hindi siya nag-away. Hindi sinubukang patunayan ang sarili. Sa halip, paminsan-minsan ay hinahaplos niya ang kwintas na parang alaala lang niya ang nakakaunawa nito. Habang lalong tumatahimik siya, lalong naguguluhan ang mga nanunuya. Inaasahan nila na magdedepensa siya, magbibigay ng dahilan, o magagalit, pero wala siyang ibinigay. Ang katahimikan niya ay naging mas malakas kaysa sa kanilang bulungan. Pero hindi nasiyahan ang flight attendant sa katahimikan. Bumalik siya kasama ang meal service at tumigil sa upuan ni Manny. May otoridad ang tono niya kahit pinilit na maging magalang. Sir, hihingi ulit ako. Para sa klase at uniformity, pakitap na po yung kwintas nyo. Gusto naming mapanatili ang standard image dito sa taas. Mas malayo ang boses niya kaysa inaasahan. Ngayon ay marami ng sumandok, naghihintay ng sagot. May ngumingiti na, umaasa sa kahihiyan. May iba namang pinipigilan ang tawa, curious kung masisira na ang tahimik na lalaki.
Itinaas ni Manny ang tingin, kalmado pa rin. Hindi niya itinaas ang boses, hindi sinunggaban ang galit. Tumango lang siya ng mahina at sinabi, "Salamat sa pag-aalala, pero mahalaga sa akin tong kwintas na to, mananatili ito." Tahimik na bumagsak ang katahimikan sa paligid. Hindi malakas ang salita niya, pero ang kumpiyansa rito ay mas malakas kaysa sa kahit anong argumento. Humigpit ang labi ng attendant. Bigla siyang tumalikod at itinulak ang cart, halatang naiinis. Muli na namang kumalat ang bulungan, pero ngayon ay may halong kuryosidad. Sino ba tong tao? Bakit ganoon ka-convince niya ang suot na kwintas? At bakit hindi siya naapektuhan ng kahihiyan? Hindi pa alam ng mga pasahero, pero nakaupo sila sa tabi ng isang kwentong mas malaki kaysa sa presyo ng first class ticket. Punong-puno ng suspense ang cabin. May bumabago. Hindi lang paghatol kundi pag-asa. Ano ba talaga ang kahulugan ng kwintas na yon? At sino talaga tong tahimik na lalaking hinintay nilang maliit? Matagal pang nanatili ang tensyon sa cabin kahit nagsimula na ang meal service. Nagkakakutsara ang plato, nagkakakumpas ang baso, at tahimik na usapan ang pumupuno sa hangin. Pero sa row ni Manny, iba ang dating ng hangin, mas mabigat, na parang naghihintay ang lahat sa susunod na pagkikita. Bumalik ang flight attendant na may tray. Matigas ang postura, bahagyang itinaas ang baba, nakatitig pa rin sa maliit na kwintas na naging sentro ng atensyon niya. Maingat niyang inilagay ang plato sa harap ni Manny, pero may talas pa rin ang tono. "Sir, ang first class dining po ay medyo mas refined kaysa sa maaaring sanayin nyo." Hindi lang serbisyo ang sinabi. Insulto ito na natatakpan ng propesyonal na kagandahang loob. May ilang pasaherong tumawa ng mahina, umuuga ang ulo. Tumingin si Manny sa kanya, kalmado pero matalim ang mata, at mahinang sinabi, "Salamat." Walang galit, walang sarkasmo, puro kagandahang loob. Inayos niya ang napkin, maingat na hinati ang pagkain, at bahagyang ngumiti na parang walang nangyari. Parang lalong naiinis ang attendant sa kanyang pagiging kalmado. "Ang tahimik niyo po, sir," sabi niya, pinilit na tumawa. Karaniwang nag-uusap ang mga first-class guests tungkol sa negosyo, paglalakbay, investments. "Maari ko bang malaman, ano po ang trabaho niyo?" May halong tusok sa tanong, na parang imposible na bagay siya roon. Maraming tumingin kay Manny, curious sa sagot. "Nagkaroon ako ng ilang trabaho," sagot ni Manny, mapagpakumbaba ang tono. "Matagal ko nang pinaghirapan ang buhay. Minsan boxing. Minsan iba pa. Pero karamihan, sinusubukan kong paglingkuran ang mga tao ko." Tumaas ang kilay ng attendant. "Boxing," ulit niya na may ngiti. "Kaya pala yung kwintas. Flashy pero hindi naman talaga elegant." Muli na namang kumalat ang bulungan. Tumawa ang isang negosyante, umuuga ang ulo. "Boxer sa first class. Kaya pala," bulong niya sa katabi. Pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Manny. Uminom siya ng tubig, saka muling tumingin sa attendant. "Sabi mo nga," tanong niya ng mahina. "Naniniwala ka bang galing sa suot ng tao ang elegance?" Nagulat siya sa tanong. Binuka ang bibig, sinara ulit, hindi sigurado kung ano ang isasagot. "Well," sabi niya sa wakas, "dito sa kabin na to, mahalaga ang itsura. May inaasahang standard ang mga tao." Tumango ng dahan-dahan si Manny, na parang pinag-iisipan ang sinabi. "At kung hindi tugma sa expectation mo ang itsura ng isang tao, ginagawa ba nito silang hindi karapat-dapat sa respeto?" Mabigat na katahimikan ang sumunod. Nagkilos-kilos ang mga pasahero sa upuan. Iniiwasan ng batang executive na may silver watch ang tingin ni Manny. Kahit ang attendant ay nagdalawang isip bago magsalita ulit. Medyo natigilan ang boses. Hindi naman po tungkol sa respeto. Tungkol lang sa presentation. Ngumiti ng mahina si Manny, lumambot ang sulok ng mata. Sumandal siya sa upuan, marahang hinawakan ang kwintas. "Ang kwintas na to," sabi niya ng mahina, "hindi pinili para sa presentation. Binigay ito sa akin ng nanay ko noong wala pa kaming marami. Hindi ito yaman. Alaala ito." Sa unang pagkakataon, natigilan ang kumpiyansa ng attendant. Tumingin siya kay Manny na parang may nakaligtaan siya. Tahimik din ang mga pasahero sa paligid, lalong lumalim ang kuryosidad. Patuloy si Manny ng mahina, hindi nakakasuhan, kundi parang nagre-reflect sa sarili. Maraming nakakakita ng alahas at iniisip na para sa pagpapakita. Pero minsan, tungkol ito sa pagkapit sa pinanggalingan mo. Naiintindihan mo ba?
Kumura pang attendant, nahati sa kahihiyan at pagkalito. Siguro po, bulong niya, hindi komportable. Tahimik ang kabin. Ang mga dating nanunuya at mumingisi ay tumingin na sa plato, iniiwasan ang tingin sa lalaking hinintay nilang maliit. Nararamdaman ng mga nanonood ng kwentong ito ang pagbabago, nagsisimula ng mag-crack ang yabang, dahan-dahang lumalabas ang katotohanan. Hindi malakas ang mga tanong ni Manny. Hindi para ipahiya. Para mag-isip ang mga tao. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang power dynamics sa cabin. Kung ikaw ang nasa upuan ni Manny, paano ka sasagot? Mananahimik ka ba, o magtatanong na magpapaisip sa iba? I-share ang isip mo sa comments. Dimmed na ang ilaw ng cabin habang natatapos ang dinner service. Sumandal ang mga pasahero sa malalawak na upuan, may humila ng kumot, may nag-scroll sa screen. Pero sa row ni Manny, iba ang bigat ng katahimikan. Ang flight attendant, halatang naapektuhan ng kalmadong sagot niya, na natili sa malapit. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Manny, hindi galit, kundi may mahinang kumpiyansa na nag-crack sa tono niya. Nagdalawang isip siya, saka tinanong, kung okay lang po, bakit po ganoon kahalaga sa inyo yang kwintas? Tumingin si Manny sa kanya sandali, saka sa maliit na gintong chain na nakapatong sa shirt niya. Marahang hinawakan ito, halos may paggalang. Nang magsalita siya, mahina ang boses pero puno ng bigat ng buhay. Ang kwintas na to, simula niya, hindi tungkol sa ginto. Tungkol ito sa kaligtasan. Instinktibong lumapit ang mga pasaherong malapit. Kahit ang mga dating nanuya ay nahila na sa bigat ng salita niya. Patuloy siya, mapag-isip ang tono, na parang ikinukwento hindi lang sa attendant kundi sa mas bata niyang sarili. Lumaki ako sa Pilipinas. Mahirap ang pamilya namin. Hindi yung hirap na iniisip ng karamihan, kundi yung natutulog na gutom gabi-gabi. Isa ako sa 6 na anak. Umalis ang tatay ko noong bata pa ako, at ang nanay ko, siya ang nagbuhat ng buong pamilya sa balikat. Lumiliit ang boses niya, pero sa katahimikan ng kabin, malinaw ang bawat salita. May mga gabi na hindi siya kumakain para makakain kami. Mga araw na namumulot kami ng tira sa kalye para mapuno ang tiyan. Nagtatrabaho ako ng kung ano-anong trabaho, nagbenta ng tinapay, naglinis, kahit ano. At kapag kulang pa, lumaban ako. Barit-knuckle fights sa maliit na ring para sa ilang piso na pambili ng bigas. Buhay na larawan ang nabuo sa isipan ng mga nakikinig. Bigla na lang parang napakalayo ng eleganteng first-class cabin mula sa maduming kalsada ng General Santos City. Isang araw, patuloy ni Manny, pagkatapos manalo sa maliit na laban, may dala akong sapat na pera para sa pagkain ng 1 linggo. Niyakap ako ng nanay ko at umiyak. Sabi niya, binigyan mo kami ng pag-asa. Sa kakaunti niyang pera, ipinang-ipon niya tong kwintas na to, hindi dahil mahal, kundi gusto niyang tandaan ko kung saan ako galing at para kanino ako lumalaban. Matatag na nakapatong ang kamay niya sa chain, kumikislap ang mata sa alaala. Sa bawat laban na sinuot ko to, naaalala ko ang dasal niya. Ang mga gabing gutom kami, ang pangako ko sa sarili na hindi ako titigil sa paglaban hanggat hindi na maghihirap ang pamilya ko. Tahimik na tahimik ang kabin. Walang bulungan, walang ngisi, walang tawa. Kahit ang batang executive na may silver watch, na dating bumulong ng pang-uuyam, ay tumingin na sa kamay niya, nahihiya. Nagkilos-kilos ang attendant, natunaw ang dating yabang sa guilt. Binuka ang bibig, sinara ulit, na parang walang sapat na sorry para sa sinabi niya. Sumandal si Manny, matatag ang tono. Kaya makikita mo, hindi tungkol sa yaman o estilo ang kwintas na to, tungkol ito sa sakripisyo ng nanay ko. Tungkol sa hindi pagkalimot sa hirap na pinanggalingan ko, at sa milyon-milyong tao na hanggang ngayon ay lumalaban araw-araw para mabuhay. Nakabitin sa hangin ang mga salita niya na parang masyadong mabigat para baliwalain. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang flight, hindi na sila tumitingin kay Manny nang may paghatol. May tahimik na respeto na, kahit hindi pa alam ng karamihan kung sino talaga siya. Nilunok ng mahirap ang attendant. Hindi ko po alam, bulong niya. Ngumiti ng mahina si Manny, hindi natitinag ang pagpapakumbaba. Karamihan hindi alam. Kaya hindi ko hinuhusgahan ang iba base sa itsura o suot. Hindi mo alam kung anong kwento ang daladala nila. Sa sandaling iyon, hindi na lang alaala ni Manny ang kwento ng kwintas. Naging aral na ito na ibinahagi sa lahat sa loob ng naririnig at sa mga nanonood ng kwentong ito. Tahimik pa rin ang kabin pero nagsisimula ng magbago ang mga puso. Patuloy ang oras ng flight pero ganap nang nagbago ang mood sa kabin.
Kung saan dati ay may ngisi at bulungan, ngayon ay katahimikan. Yung uri ng katahimikan kapag napagtanto ng mga tao na masyado palang mabilis ang paghatol nila. Ang tahimik na pagkukwento ni Manny tungkol sa hirap ng pagkabata, sakripisyo ng nanay, at kahulugan ng kwintas ay nag-iwan ng pag-isip, kahit pagkabalisa sa mga pasaherong malapit. Pero ang buong katotohanan hindi pa lumalabas. At malapit na yon. Isang lalaki na naka-business attire, ilang row ang likod, ay matagal nang nakatingin ng mabuti. Nag-isip siya na parang pinagsasama ang mukha sa memorya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nanlaki ang mata niya. Lumapit siya at bumulong ng malakas para marinig ng katabi. Wait lang. Kilala ko iyang mukha. Si Manny Pacquiao yan. Nagkunot ang noo ng katabi. Sino? Lumapit lalo ang negosyante, puno ng gulat ang boses. Si Manny Pacquiao, ang world champion boxer. 8 weight division. Walang ibang nakagawa noon sa history. Senador din siya. Global icon. Kumalat ang salita sa kabin na parang biglang apoy. Ang mga pasaherong kakadismiss lang kay Manny bilang hindi bagay na pasahero ay biglang nag-unat ng leeg para tingnan. Tumaas ang bulungan. Totoo ba yon? Si Pacquiao ang manlalaban. Pero ang simple niya tingnan. Halos mabilaukan sa inumin ang batang executive na may silver watch. Tumayo siya ng tuwid, natunaw ang dating yabang sa halatang kahihiyan. Ang babaeng dating ngumingisi ay itinago na ang mukha sa magazine, nahihiya sa dating paghatol. Kahit ang flight attendant na mismong nanuya ay natigilan. Nanlaki ang mata habang lumulubog ang katotohanan. Ang lalaking pinagalitan niya, ang itinuring niyang hindi bagay sa first-class standard, ay hindi basta tao. Isa siya sa pinakarespetadong atleta sa mundo. Isang lalaking nagbigay inspirasyon sa milyon mula sa kahirapan hanggang kadakilaan. Mabilis na nagkumpirma ang iba pang crew. Siya nga, bulong ng isa. Si Manny Pacquiao nasa flight na to. Naglabas ng phone ang mga pasahero, lihim na nagsisearch ng larawan ni Manny para makumpirma. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. May humihingal, may tumitingin sa baba ng may guilt, may bumubulong ng may paghanga. Dahan-dahang lumapit ang flight attendant, ngayon ay maputla, pinalitan ng pag-aalinlangan at nanginginig na boses ang dating kumpiyansa. Sir, hindi ko po alam. Hindi ko po napagtanto. Tumingin si Manny, kalmado pa rin, walang bakas ng galit sa mata. Ano ba ang napagtanto mo? Tanong niya ng mahina. Na ikaw po si Manny Pacquiao, utal nito. Ngumiti ng mahina si Manny, pareho pa rin ang tono. Pareho pa rin akong tao na nakita mo nang sumakay ako. Walang nagbago. Mas malalim ang tinamaan ng mga salita kaysa sa kahit anong sermon. Sa paligid, nagpapalitan ng hindi komportableng tinginan ang mga pasahero. Nahawa ang kahihiyan sa mga tumawa, bumulong, o nanuya. Hinusgahan nila siya base sa kwintas, simpleng damit, tahimik na ugali, hindi nila inakalang katabi nila ang lalaking nagbuhat ng pag-asa ng buong bansa sa balikat. Tumayo ang negosyanteng unang nakakilala at inabot ang kamay. Sir, karangalan po, sabi niya ng tapat. Sumunod ang iba, tumango, bumulong ng respeto. Ang dating puno ng pang-aasar na kapaligiran ay ngayon puno ng paghanga at pagsisisi. Nilunok ng mahirap ang attendant, nabasag ang boses. I'm so sorry po sa ginawa ko kanina. Hindi ko po sinasadya. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahina, pinigilan ang salita. Ang pagpapakumbaba at grace niya ay lalong nagpagatong sa sandali. Ang respeto, sabi niya ng mahina, hindi dapat depende sa pagkakakilala sa pangalan o fame. Dapat ibigay ito sa lahat dahil bawat tao ay may kwentong hindi mo nakikita. Muli na namang tumahimik ang kabin. Pero iba na ang katahimikan na to, katahimikan ng pagkaunawa, kahihiyan, at paghanga. Nagkilos-kilos ng hindi komportable ang mga pasahero, nag-isip sa sariling paghatol. Ang mismong kwintas na naging simula ng kahihiyan ay ngayon ay nagniningning sa bagong liwanag, hindi bilang pagpapakita, kundi simbolo ng sakripisyo, alaala, at katatagan. Pinakamalalim ang tinamaan sa flight attendant. Nanuya siya ng world champion, philanthropist, leader. Pero higit sa lahat, nabigo siyang makita ang katauhan sa isang simpleng tao. Nakasulat sa mukha niya ang pagsisisi. Kalmado at composed pa rin si Manny, sumandal ulit sa upuan. Hindi siya nagmalaki. Hindi nanumbat. Hindi ipinaalala ang mga pagkakamali.
Pinatunayan lang niya nang walang sinasabi na hindi kailangan ng display ang kadakilaan, lumabas na ang katotohanan. Ang dating bulungang pang-aasar ay naging bulungang respeto. At ngayon, naghihintay na ang lahat kung ano ang susunod na gagawin ni Manny. Nanirahan ang katotohanan sa kabin na parang makapal na kumot. Alam na ngayon ng bawat pasahero kung sino ang tahimik na nakaupo sa gitna nila. Si Manny Pacquiao, isang lalaking lumaban palabas ng kahirapan, nag-angat ng dangal ng bansa, isang lalaking may kwintas na may mas maraming kasaysayan kaysa sa inakalang ng kahit sino sa kabin. Music. Habang umiikot pa ang bulungang paghanga, muling lumapit ang flight attendant. Nanginginig na ang boses niya, wala nang yabang. Sir, gusto ko pong mag-sorry ng tapat. Hindi ko po kayo nakilala. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko. Lahat ng mata ay nakafocus kay Manny, naghihintay ng sagot. Magagalit ba siya? Hihingi ba siya ng parusa? Ipapahiya ba niya ito tulad ng ginawa sa kanya? Sa halip, tumalikod si Manny sa kanya ng may kalmadong ngiti. Mahina pero sapat ang bigat ng tono para mapuno ang katahimikan. Hindi mo kailangang mag-sorry dahil sa kung sino ako, sabi niya. Dapat mag-sorry dahil sa natutunan natin. Ang respeto hindi kinikita sa fame o yaman. Dapat ibigay ng libre sa bawat tao, kahit ano pa ang itsura nila. Mas malalim ang tinamaan ng salita kaysa galit. Kumislap ang mata ng attendant, nanlumo ang balikat sa bigat ng pagsisisi. Sa paligid, nagpapalitan ng nahihiyang tinginan ang mga pasahero. Lahat sila ay may bahagi sa tahimik na kahihiyan kanina, man lang sa pagtawa o pagtahimik. Patuloy si Manny, matatag ang boses. Noong bata ako, may mga trabaho akong ginawa kung saan tinitingnan ako ng ganun din nakita nila ang damit ko, ang gutom ko, ang kahirapan ko, at napagdesisyonan na hindi ako karapat-dapat sa kabaitan. Nangako ako sa sarili na hindi ko gagawin yon sa iba dahil hindi natin alam kung anong laban ang pinagdadaanan ng iba. Lubos na katahimikan ang bumagsak sa kabin. Pati ang ugong ng makina ay parang nawala sa ilalim ng bigat ng mga salita. Kahit na may sorpresa sa lahat, may inabot si Manny sa bag niya at kinuha ang isang maliit na sobre. Inabot niya ito sa attendant. Kumurap ito, nalilito. Sir, ano po to? Isang oportunidad, sabi ni Manny ng simple. May donasyon dito. Hindi para sa iyo lang, kundi para sa crew fund. Gamitin niyo para tulungan ang mga nahihirapan, mga nagtatrabaho sa likod ng eksena. Para sa pasasalamat ko at paalala na dapat palaging ibinabahagi ang kabaitan. Natigilan ng attendant, lumuha ang mata. Nanuya siya, hinusgahan, pinahiya, pero ngayon ay binibigyan siya ng regalo, hindi panghihiganti, kundi kabutihan. Hinawakan niya ang sobre, hindi makapagsalita, natunaw ang dating yabang sa pagpapakumbaba. Sumabog ang tahimik na palakpakan ng mga pasahero, may umuuga ng ulo sa hindi makapaniwala. Isang lalaking may lahat ng dahilan para ipahiya o parusahan ay pinili ang Grace. Lumapit ang batang executive na may silver watch. Sir, mali po ang paghatol ko sa inyo. Salamat sa paalala. Tumango ang iba, nagbigay ng maliit na salita ng respeto. Incredible humility. Ano ng klaseng tao yan? Totoong class yan. Sa wakas ay nakapagsalita ang attendant, nabasag ang boses. Hindi po ako karapat-dapat nito. Lalo na pagkatapos ng ginawa ko. Umiti ulit si Manny, mabait ang mata. Wala sa atin ang laging karapat-dapat sa kabaitan, pero ibinibigay pa rin. Yun ang nagpapalakas nito. Malayang tumulo ang luha habang yumuko siya. Natanggap na ang aral, hindi lang sa kanya, kundi sa bawat saksi sa kabin na yon. Sa pagpili ng pagpapakumbaba kaysa yabang, kabaitan kaysa paghihiganti, binago ni Manny ang sandali ng kahihiyan sa aral ng Grace. Hindi na lang tungkol sa kwintas. Tungkol na ito sa katauhan. Para sa mga pasahero, nagbago ang biyahe. Sumakay sila na umaasa sa luxury, ginhawa, at status. Sa halip, nakatanggap sila ng aral sa pagpapakumbaba mula sa lalaking dala ang pinakamalaking tagumpay, hindi sa ginto o fame, kundi sa kabutihan. At para sa attendant, ang kahihiyang ginawa niya sa simula ng flight ay naging memorya na magbabago sa buhay, isang bagay na dadalhin niya kahit paglapag ng eroplano. Hindi nakapareho ang kabin ng eroplano mula nang magsimula. Nawala na ang bulungang pang-aasar. Nawala ang ngisi at sideline glances. Sa halip, puno ito ng pag-isip. Tahimik na nakaupo ang bawat pasahero, pinag-iisipan ang aral na nasaksihan.
Isang aral na itinuro hindi sa galit, hindi sa yabang, kundi sa pagpapakumbaba. Hinahawakan pa rin ng flight attendant ang sobre na ibinigay ni Manny. Pula ang mata, nabasag ang dating polish na postura ng isang bagay na mas malakas kaysa sa profesional na asal, tunay na pagsisisi. Pumasok siya sa shift na puno ng kumpiyansa sa otoridad, naniniwala na masusukat niya ang pasahero sa itsura. Pero lalabas siya sa flight na mapagpakumbaba, habang buhay na alalahanin ang lalaking pinahiya niya at ang grace kung paano siya sumagot. Dahan-dahang lumapit ulit siya kay Manny. Mahina at marupok ang boses. Sir, kailangan ko pong sabihin ito isang beses pa. Lubos po akong sorry. Hinusgahan kita base sa nakita ko at nakalimutan kong tao ka rin. Mali yon. Patawarin niyo po ako. Tumingin si Manny sa kanya nang may parehong kalmadong kabaitan mula simula hanggang dulo ng flight. Napatawad na kita, sabi niya ng mahina. Sa totoo lang, wala namang dapat patawarin. Nagkakamali ang bawat tao. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin mula roon. Malayang tumulo ang luha niya. Sa isang sandali, hindi siya flight attendant at hindi siya world champion. 2 tao lang sila na nakatayo sa iisang espasyo ng pagpapakumbaba at pag-unawa. Sa paligid, nagkilos ang mga pasahero, halatang naantig. May bumulong ng sariling sorry na halos hindi naririnig ni Manny. May iba namang tumitingin sa kanya nang may paghanga, hindi na lang nakikita bilang boxer, kundi lalaking may lakas na lampas sa ring. Habang nagsisimula ng bumaba ang eroplano, muling lumapit ang batang executive na may silver watch. Matatag at halos may paggalang ang boses. Sir, may itinuro kayo sa amin lahat ngayon. Akala ko yaman at status ang nagde-define ng class, pero mali ako. Ang tunay na class ay pagpapakumbaba. Ngumiti si Manny, walang sinabi, pero ang mata niya ay nagpapakita ng tahimik na pagkilala. Alam niyang natanggap na ang aral, hindi lang sa loob ng cabin, kundi sa sinumang makakarinig nito mamaya. Nang tuluyang lumapag ang eroplano at magsimulang kumuha ng gamit ang mga pasahero, tinulungan ng flight attendant si Manny sa bag niya. Sa pagkakataong ito, hindi na stiff o rehearsed ang dalaw. Tunay na puno ng respeto. Bahagyang yumuko siya, bumulong, salamat po sa kabaitan niyo. Hindi ko po ito malilimutan. Tumango lang si Manny, nagbigay ng maliit na ngiti bago lumakad palabas ng eroplano, na wala sa karamihan ng mga pasahero ng kasing tahimik kung paano siya pumasok kanina. Pero ang impresyon na iniwan niya ay nanatili na parang etyo sa isipan ng bawat nakasaksi. Hindi ang fame. Hindi ang championship belts. Hindi ang global recognition. Ang nag-iwan ng marka ay ang kakayahan niyang manatiling grounded, sumagot sa insulto ng may empatya, at gawing teaching moment ang kahihiyan tungkol sa respeto. At sa iyo na nakikinig sa kwentong ito, pareho lang malinaw ang aral. Huwag husgahan ang isang tao base sa itsura. Hindi mo alam ang kanilang laban. Hindi mo alam ang kasaysayan nila. Hindi mo alam kung anong alaala ang daladala nila sa pinakasimpleng bagay tulad ng kwintas, shirt, o peklat. Ang tunay na kadakilaan ay hindi maingay. Hindi kailangang ipahayag sa yaman o kapangyarihan. Ang tunay na kadakilaan ay tahimik na lakas, yung pumipili ng kabutihan kapag mas madali ang paghihiganti. Libre ang respeto. Walang gastos ang maging mabait sa tao. Pero kayang magbago ng lahat. Isang salita, isang ngiti, isang gawa ng pagpapakumbaba ay kayang baguhin ang buong araw ng isang tao. Habang natatapos ang kwento, hayaan mong manatili sa puso mo ang mga salitang ito. Ang kabaitan ng wika na naiintindihan ng bawat kaluluwa. Ang respeto ang standard na hindi kayang palitan ng klase, tiket, o status. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood dahil mahalaga rin ang kwento mo. Sino ang nakakaalam, baka bukas ang kwento mo naman ang susunod.